Ang huling piraso ng mana, ang lahat ng yaman na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso ay pinirmahan kong mawala sa kanila. Ginawa ko ito sa mismong gabi ng Pasko, sa gitna ng kanilang salo-salo sa Noche Buena. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha, ang ningning ng kasakiman sa kanilang mga mata, dahan-dahang napalitan ng pagkalito, tapos ng purong takot. Ang ngiti ng aking anak na si Miguel at ng dati kong asawa na si Marisa ay para bang binura ng isang pambura sa kanilang mga mukha. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang hawak ang mga papel na iniabot sa kanila. Ang mga papel na iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ang tawag dito ay katarungan. Siguro nagtatanong kayo kung anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak. Sa Pasko pa mismo, para masagot yan, kailangan nating balikan ang isang tawag sa telepono. Isang tawag na bumasag sa 20 taon ng katahimikan. 20 taon. Isipin ninyo iyon, 2 dekada ng pag-iisa. 2 dekada na parang anino na lang ako sa buhay ng sarili kong anak. At sa loob ng lahat ng panahong iyon, ang tanging tunog na naririnig ko mula sa kanya ay katahimikan hanggang sa isang gabing iyon ng Disyembre. Nakaharap ako noon sa bintana ng aking maliit na bahay sa Cebu. Pinagmamasdan ang mga parol na kumukutitap sa dilim. Malamig ang simoy ng hangin at ang bawat ilaw ay tila isang paalala ng pamilyang matagal nang nawala sa akin. Sanay na ako sa ganitong kalungkutan, naging kaibigan ko na ito. Biglang tumunog ang telepono. Ang tunog nito ay matinis. Tila isang sigaw sa katahimikan ng aking gabi. Muntik ko nang hindi sagutin. Sino pa ba ang tatawag sa isang matandang tulad ko? Pero may kung anong nagtulak sa akin na abutin ito. Hello, sabi ko. Isang sandaling katahimikan. Tapos isang boses mula sa nakaraan. Itay, para akong sinuntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang boses na yon, kahit medyo nagbago, kilalang kilala ko. Ito ang boses ng aking anak. Ang boses na 20 taon kong hinintay na marinig. 20 taon. Miguel, sabi ko, at nagulat ako sa tibay ng sarili kong boses. Kahit na ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa telepono, namumuti na ang aking mga buko. Hindi ko ito inaasahan. Narinig ko ang isang kabodong tawa sa kabilang linya. Ang tawa na iyon. Yun ang tawa niya noong bata pa siya kapag nahuhuli kong nagsisinungaling. Opo, Tay, alam ko po, sabi niya. Pasensya na po kung nabigla ko kayo. Kamusta na po kayo? Hindi ako sumagot agad. Kamusta ako? Saan ko sisimulan? Sa 20 Pasko na mag-isa? Sa operasyon sa puso na ako lang ang humarap? Sa libu-libong gabi na ipinagdasal kong maalala niya? Na may ama pa siya? Mabuti naman, iyon na lang ang nasabi ko. Mabuti naman po kung ganoon, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng isang init na alam kong peke. Kaya po ako tumawag, ta, kasi malapit na ang Pasko. Nag-usap kami ng asawa ko at naisip namin baka gusto ninyong sumama sa amin para sa Noche Buena. Alam niyo na po, para magkasama-sama naman ang pamilya. Pamilya? Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa isip ko. Pamilya, isang salitang napakasarap pakinggan, pero sa bibig niya, ito'y kasinungalingan. Napatingin ako sa kupas na litrato sa ibabaw ng aking mesa, isang batang Miguel na bungal, nakangiti habang yakap ako. Saan napunta ang batang iyon? Saan napunta ang pamilyang iyon? Miguel, sabi ko, at hindi ko na napigilan ang pait sa aking boses. 20 taon, 20 taon kang hindi nagparamdam. Ang mga birthday card na pinapadala ko, bumabalik sa akin, hindi man lang binubuksan. Ang mga tawag ko, hindi mo sinasagot. At ngayon, bigla mo akong tatawagan para sa Noche Buena. Naging abala lang po talaga ako. Tay, mabilis niyang sagot. Puno ng dahilan ang kanyang boses. Alam niyo naman po, nagtatayo ng karera, nagsisimula ng pamilya, laging kulang sa oras. Pamilya, laging kulang sa oras. Pero ngayon, biglang mayroon. Nagkataon lang ba? Hindi. Alam ko ang dahilan. Alam ko. Pero nagkaroon ka ng oras ngayon, mahinahon kong sabi. Sakto, pagkatapos lumabas sa dyaryo ang balita tungkol sa akin. Isang sandaling katahimikan. Narinig ko ang kanyang paglunok.
Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Tay. Ngumiti ako, isang ngiting mapait. Huwag na tayong maglokohan, anak. 850 milyong piso. Nakasulat sa front page. Napakalaking pera. At napakalaking pagkakataon na pagkatapos lumabas niyan, bigla mong naalala na may ama ka pa pala. Yun na. Ang paglabag sa lahat ng utang na loob. Ang pagtrato sa isang ama na parang isang bangko. Isang ATM na biglang nagkalaman. Ang sakit. Matalas pa rin. Pero sa ilalim ng sakit may ibang tumutubo, isang bagay na matigas at malamig, determinasyon. Tay, hindi po ganoon, pagtanggi niya. Pero ang kanyang boses ay nanginginig na. Masaya po ako para sa inyo pero hindi iyon ang dahilan. Gusto lang talaga naming makasama kayo. Pero huli na, ang maskara niya ay nahulog na. Sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang plano na 20 taon kong hinintay. Ang lalaking kinausap niya sa telepono ay hindi na ang kahabag-habag na Ricardo na tinalikuran nila. Hindi na. Ako na ngayon ang may hawak ng mga baraha. Tama ka, Miguel, sabi ko, at ang boses ko ay biglang naging kalmado at malambing. Tama ka, pamilya tayo, at dapat may halaga iyon. Sige, pupunta ako. Talaga po? Hindi niya maitago ang pananabik sa kanyang boses, ang kasakiman. Napakabuti niyo po, Tay. Oo naman, sabi ko, at Miguel, may sorpresa ako para sa inyo. Naramdaman ko ang kanyang pagkasabik sa kabilang linya. Sorpresa po? Ano po yon? Malalaman ninyo sa Noche Buena, sabi ko, bago ko ibinaba ang telepono. Ibinaba ko ang telepono at huminga ako ng malalim, ang laban ay nagsimula na. Akala nila ang matandang ito ay madali pa ring mauto. Akala nila ang pera ang magiging tulay para makabalik sila sa buhay ko. Pero nagkakamali sila. Ang pera ang magiging sandata ko. At ang sorpresa na inihanda ko para sa kanila ay hindi isang regalo. Ito ay isang singil. Isang pagtutuos para sa 20 taon ng pagwawalang bahala, ng kawalang galang at ng pusong sinugatan. At sinisiguro ko sa inyo, ito ay isang bayaran na hinding-hindi nila malilimutan. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa ating channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na mangyayari. At pakisabi na rin sa comments kung saan po kayo kasalukuyang nakikinig. Maraming salamat po. Habang nakaupo ako sa katahimikan ng aking kusina, hawak pa rin ang telepono na tila ba may init pa mula sa boses ni Miguel. Hindi ko maiwasang bumalik sa nakaraan. Ang tawag na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang baul na 20 taon ko ng pilit na isinasara. Isang baul na puno ng sakit, ng pangungulila at ng mga alaala ng pagkakanulo. 20 taon na ang nakalipas, pero ang mga alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Nakikita ko pa rin ang sarili ko noon. Isang Ricardo na mas bata, mas payat, at puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Akala ko noon, sapat na ang pagiging tapat na asawa at mapagmahal na ama. Akala ko, ang simpleng buhay, ang bahay na pinag-iipunan namin, ang eskwela ni Miguel, ang pagkain sa mesa araw-araw, ay sapat na para sa kaligayahan. Ngunit para sa dati kong asawa, si Marisa, ang lahat ng iyon ay kulang. Isang gabi habang nagkakape ako matapos ang mahabang araw sa trabaho bilang isang simpleng accountant, hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagtingin sa akin, ngayon ay malamig na parang yelo. Nakalatag sa sahig ng aming kwarto ang kanyang mga maleta, bukas na parang mga sugat. Ano ito, Marisa? Tanong ko, kahit na alam ko na sa puso ko ang sagot. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Aalis na ako, Ricardo, sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Hindi ko na kaya ang buhay na ito, ang buhay na kasama ka. Sinubukan kong mga tuwiran. Pero masaya tayo, di ba? Ang pamilya natin. Pamilya? Muli siyang tumawa, mas malakas ngayon. Ricardo, gumising ka. 45 ka na. Ano ang naipundar mo? Isang trabahong walang pag-asenso? Isang bahay na halos hindi natin mabayaran ang buwanang hulog. Mga pangarap na mananatiling pangarap? Ang bawat salita niya ay tumatagos sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Pero alam kong wala nang saysay.
May iba ng laman ang kanyang puso at isipan. Si Eduardo, sabi niya, at sa pagbanggit ng pangalang iyon, nagkaroon ng ningning ang kanyang mga mata. Alam mo ba kung paano niya ako tratuhin? Parang reyna. Dinadala niya ako sa mga mamahaling restaurant, pinibigyan ng mga alahas. Meron siyang BMW, Ricardo, meron siyang posisyon. At ikaw, ano ang meron ka? Meron tayong anak, Marisa. Sabi ko ang boses ko ay halos pabulong na. Paano si Miguel? Kailangan niya tayo. Kailangan niya ng ama. Ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Ang kailangan ni Miguel ay isang amang matagumpay, isang panalo sa buhay. Hindi isang talunan na kontento na lang sa kakarampot na sahod. Isinara niya ang maleta ng malakas. Ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng pagtatapos ng aming mundo. Ang diborsyo ay naging mabilis at brutal. Ang kanyang abogado ay magaling at mahal. Ang sa akin naman ay pagod at kulang sa bayad. Nakuha niya ang bahay, ang kotse, at ang katapatan ng aming anak. Si Miguel, 18 taong gulang noon, nasa tamang edad na para pumili, at pinili niya ang kanyang ina ng walang alinlangan. Naaalala ko ang huli naming pag-uusap, pinuntahan ko siya sa bahay na dati ay sa amin. Anak, sabi ko, kailangan mong maintindihan, pero pinutol niya ako. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig. Tama si Mama Ketay, sabi niya. Puro na lang kayo dahilan. Siguro kung mas nagsikap kayo, kung mas naging matagumpay kayo, hindi sana nangyari ito. Ang mga salitang iyon galing sa sarili kong anak, ang siyang tuluyang pumatay sa aking puso. Umalis ako sa bahay na iyon na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Lumipat ako sa isang maliit na nirerentahang apartment sa kabilang parte ng Cebu. Nagsimula ako muli sa edad na 45, wala ni isang kusing, kundi ang aking trabaho bilang accountant at ang mapait na lasa ng pagkakanulo. At doon nagsimula ang 20 taon ng katahimikan, ngunit ang hindi nila alam, ang hindi alam ng buong mundo, ay may nangyari sa loob ng 20 taon na iyon. Ang kalungkutan ay naging guro ko, ang pag-iisa ay naging kasama ko, at ang mga numero, na dati ay trabaho ko lang, ay naging sandata ko. Nagsimula ito sa isang maliit na anunsyo sa dyaryo noong 2008. Isang foreclosed na duplex sa south side ng Cebu. Wala itong espesyal pero nakuha ng presyo ang atensyon ko habang ang lahat ay takot na takot sa real estate dahil sa krisis, ako nakakita ng oportunidad. Ginamit ko ang lahat ng aking naipon mula sa diborsyo kasama ang isang maliit na utang mula sa aking retirement fund at pinili ko ito. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako doon. Ako mismo ang nagkaskas ng pintura, nag-ayos ng mga tubo at nagpalit ng mga sirang kahoy. Ang pisikal na trabaho ay nakatulong para maibaling ang aking isip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong nililikha. Sa halip na basta na lang nabubuhay. 6 na buwan ang lumipas na paupahan ko ito. Ang kita ay sapat para bayaran ang utang sa bangko. At may kaunti pang natitira. At ang natirang iyon, agad kong ininvest muli. Pumili ako ng isa pang property. Tapos isa pa. Ang Great Recession ang naging gintong pagkakataon ko. Habang ang iba ay nalulugi, ako ay tahimik na nagtatayo ng aking imperyo pa isa-isa. Natutunan kong basahin ang mga lugar kung saan may potensyal, kung saan may pag-asa. Ang aking maliit na apartment ay naging opisina ko. Ang mga spreadsheet sa aking lumang computer ay naging mapa ng aking mga pangarap. Pagsapit ng 2015, mayroon na akong 12 properties. Pagsapit ng 2020, 23 na. Pero nanatili akong simple. Nakatira sa parehong maliit na apartment. Nagmamaneho ng parehong lumang Honda. Nagsusuot ng mga simpleng damit. Sa labas, ako pa rin si Ricardo, ang pobreng accountant. Pero sa ilalim ako ay nag-iipon ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na galing sa matalinong desisyon at matiyagang paghihintay. Kaya nang manalo ako sa loto, ang 850 milyong piso, iyon ay hindi lang swerte. Iyon ay bonus. Isang bonus sa yaman na binuo ko mula sa pawis, dugo at luha. Ako ay mas mayaman pa kaysa sa kayang isipin ni Miguel, mas mayaman pa kaysa sa kayang paniwalaan ni Marisa,
At ngayon, sa tawag na iyon, nalaman kong oras na para malaman nila. Oras na para ipakita sa kanila na ang lalaking tinalikuran nila bilang isang talunan ay mas matagumpay pa kaysa sa kanila. At ang tagumpay na iyon ang siyang magiging instrumento ng kanilang pagbagsak. Ang tahimik na tagapagtayo ay handa nang ipakita ang kanyang obra maestra, isang obra maestra ng katarungan. Kinabukasan pagkatapos ng tawag ni Miguel, may kakaibang pakiramdam sa aking munting apartment. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng pag-aabang. Parang isang kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa aking lumang silya, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa Cebu. Alam kong ang tawag ni Miguel ay simula pa lamang. Alam kong ang balita ng aking yaman ay parang isang patak ng dugo sa tubig na puno ng pating. At hindi nga ako nagkamali. Bago pa man ako makatapos sa aking kape, tumunog muli ang telepono. Nakita ko ang isang hindi pamilyar na numero. Pero may kutob ako kung sino ito. Sinagot ko, "Hello? Ricardo?" Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, ngunit hindi ko malilimutan. Ang boses ni Marisa, medyo tumanda na, may kaunting gaspang, pero naroon pa rin ang parehong himig na ginagamit niya kapag may kailangan siya. "Sana hindi ka nabigla sa pagtawag ko. Nakuha ko ang numero mo kay Miguel." Pinanatili kong kalmado ang aking boses. "Marisa, isang malaking sorpresa na nga ito pagkatapos ng 20 taon. Narinig ko siyang tumawa ng bahagya. Alam ko, matagal na nga. Pero Ricardo, meron tayong anak at yun ang nag-uugnay sa atin, di ba? Si Miguel, may problema siya. Isang malaking problema. Umupo ako ng mas maayos. Heto na. Anong klaseng problema? Ang negosyo niya, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala na alam kong peke. Alam mo naman ang mundo ng startup, napakadelikado. May mga investor siyang humahabol sa kanya. At kung hindi siya makakahanap ng pera agad, baka masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Huminto siya, hinahayaan akong damhin ang bigat ng kanyang sinabi. Ayaw ko sanang humingi, pero dahil sa swerte mo lang ngayon, baka naman. Narinig ko ang isang pamilyar na bulungan sa likod. Boses ni Miguel, mahina, pero malinaw. Sabihin mo mas malaki, sabihin mong apurahan. Ang puso ko ay tila naging bato, ang kapal ng kanilang mukha, ang kakulangan nila ng hiya, nakakagulat. Magkano ang kailangan niya? Tanong ko, ang boses ko ay walang emosyon. Mga 12 milyong piso, pips of 1,000 ang makakatulong sa mga agarang problema, sabi niya. May isa pang bulungan, pero kung kaya mong iabot ng 15 milyon, 15,000, o kahit 20 milyon, para sigurado, para na rin ito sa kinabukasan ng mga apo mo, Ricardo. Ayaw mo naman sigurong magdusa sila dahil lang sa problema sa negosyo, di ba? Halos matawa ako ng malakas. 20 milyong piso. Hinihingi na parang nanghihiram lang ng isang tasa ng asukal sa kapitbahay. Inisip ko ang lahat ng pagkakataon na sinubukan kong mag-abot ng tulong noon. Ang konting pera para sa matrikula, ang tulong para sa unang kotse, lahat tinanggihan, tinawag na kakarampot. Ngayon, milyon-milyon ang hinihingi nila. Ito ang unang pagsubok. Isang pagsubok kung ako pa rin ba ang dating Ricardo na madaling mauto ng kanilang mga drama. Tumingin ako sa bintana sa mga ibon na lumilipad ng malaya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang aking sariling kalayaan. Marisa, sabi ko, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Hindi ako magbibigay kahit isang sentimo, isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano, Ricardo? Hindi ka pwedeng magseryoso. Nanalo ka ng daan-daang milyon. Ano ba naman ang 20 milyon para tulungan ang sarili mong anak? Sinabi ko na, ulit ko. Kahit isang sentimo, hindi ngayon, at hindi kailanman. Pero ama ka niya, sigaw niya, ang pagkukunwari ay nawala na, napalitan ng galit. Paano mo siya matatalikuran kung kailan kanya kailangan? Kailangan? Ulit ko. Nasaan kayo nung kailangan ko kayo? Nasaan kayo nung halos mamatay ako sa ospital?
Nasaan ang anak ko sa loob ng 20 taon na nag-iisa ako? Marisa, natuto lang ako sa pinakamagaling. Natuto ako sa inyo. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim bago ang isang malutong na tunog. Pinatayan niya ako ng telepono. Ibinaba ko ang telepono at ngumiti ako sa unang pagkakataon, isang totoong ngiti. Nalampasan ko ang unang pagsubok. Ang dating Ricardo ay isusulat ang tseke. Umaasang mabibili niya ang kanilang pagmamahal. Ngunit ang bagong Ricardo, ang Ricardo na binuo ng 20 taon ng sakit at pag-iisa. Alam na niya ngayon ang katotohanan, ang respeto ay hindi nabibili, at ang pag-ibig na may presyo ay hindi tunay na pag-ibig. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pagtanggi kong iyon ay magtutulak lang sa kanila na gumawa ng mas desperadong hakbang. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Kailangan ko ng isang huling tiyak na patunay, kaya kinabukasan ako naman ang tumawag. Isang tawag para sa huling pagsubok. Isang pagsubok na maglalantad sa kanilang tunay na kulay, minsan at para sa lahat. Diniyal ko ang numero ni Miguel. Ang aking mga daliri ay matatag sa kabila ng bigat ng aking gagawin. Itay, sagot niya, tila nagulat. Miguel, sabi ko, pinuno ko ng lungkot at pag-aalala ang aking boses. May masama akong balita, anak. Isang napakasamang balita. Alam kong ang susunod kong sasabihin ang magiging pinakamahalagang kasinungalingan sa aking buhay, isang kasinungalingan na maglalabas ng lahat ng katotohanan at handa na akong marinig ito. Anong masamang balita, tay? Tanong ni Miguel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala, ngunit naramdaman ko ang isang panginginig dito. Isang panginginig hindi dahil sa simpatya kundi dahil sa takot. Takot na baka ang inaasahan niyang yaman ay mawala. Huminga ako ng malalim na parang naghahanda para sa isang malaking pag-amin. Anak, sabi ko, ang boses ko ay pinipilit kong maging nanginginig. Ang perang napanalunan ko, ang lahat ng iyon, nawala na. Isang nakabibinging katahimikan. Walang paano nangyari. Tanging katahimikan lamang na puno ng mabilis na kalkulasyon. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng kanyang utak, inaalam kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Nawala? Sa wakas ay sabi niya, ang boses niya ay walang emosyon. Oo, sabi ko, dinagdagan ko pa ang aking pagkukunwari. Naengganyo ako sa cryptocurrency trading, Bitcoin, Ethereum, mga digital na pera. Sabi nila, mabilis daw ang kita. Naging sakim ako, Miguel. Akala ko kaya kong doblehin ang pera. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagbagsak sa merkado noong nakaraang linggo at naubos lahat. Lahat-lahat. Huminto ako, hinahayaan siyang tanggapin ang kasinungalingang ito. Baka may natira pa para sa pamasahe at pang Noche Buena, pero yun na lang. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas tumagal ngayon, tanging ang ugong ng linya ng telepono ang maririnig. Halos marinig ko ang pagbabago ng kanyang mga iniisip, ang pag-aayos ng kanyang mga plano. Ang pangarap niyang milyon-milyon ay biglang naging abo. Naku, sabi niya sa wakas, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng Disyembre. Hindi na ito ang mainit at mapagmahal na anak na tumawag sa akin ilang araw lang ang nakalipas. Ito na ang tunay na Miguel. Nakakalungkot naman po iyan, tay. Siguro po nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Yun lang. Nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Walang tanong kung okay lang ba ako, walang alok ng tulong, walang kahit anong pahiwatig ng pag-aalala. Hinintay ko pa? Binigyan ko siya ng pagkakataon. Oo nga, sabi ko, naghihintay ng kahit anong salita ng aliw. Sa halip, ang narinig ko ay ang tunog ng paghawan niya ng kanyang lalamunan. Kaya, tungkol po sa Pasko, tay, sabi niya, at naramdaman ko ang pagtiim ng aking bagang. Siguro mas mabuti kung hindi na lang kayo tumuloy ngayong taon. Heto na, ang sandaling hinihintay ko, ang huling patunay. Bakit naman? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ibig ko pong sabihin sa dami ng pinagdadaanan ninyo ngayon, mabilis niyang paliwanag, baka kailangan ninyong mag-focus sa pag-aayos ng inyong pinansyal. Ayaw naman po naming makadagdag pa sa stress ninyo.
Saka si Mama po, nagplano na ng malaking handaan at medyo umaasa kami sa, bueno, kahit na, mas mabuti na po siguro ito para sa lahat, or para sa kanila. Dahil ang isang amang bangkarote ay hindi na isang asset. Isa na siyang pabigat. Naiintindihan ko, sabi ko, ang boses ko ay kalmado sa labas pero sa loob may isang malamig na kasiyahan akong naramdaman. Ayokong maging pabigat sa inyo. Hindi naman po sa ganoon, Tay, sabi niya, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Praktikal lang po, kapag nakaahon na po kayo, siguradong magkikita-kita tayo. Kapag nakaahon na ako, ngumiti ako ng mapait sa aking sarili. Sige. Sige po, Tay, kailangan ko na pong umalis. May conference call po ako. Mag-uusap na lang po tayo ulit. At ibinaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Tapos na ang pagsubok. Ang hatol ay naibigay na. Ang kanilang pagmamahal ay may presyo. At dahil wala na akong pera, wala na rin akong halaga. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman ko ay kalinawan. Isang malinaw na daan patungo sa aking susunod na hakbang. Kung gusto nilang maglaro, kailangan kong malaman ang lahat ng kanilang mga galaw. Ginugol ko ang buong hapon sa pag-iimbestiga. Kung sila ay nagtatago ng mga sikreto, ilalabas ko ang lahat ng iyon sa liwanag. Una kong tinawagan ang aking mga dating koneksyon sa mundo ng negosyo sa Cebu, mga taong nakilala ko sa aking mga transaksyon sa real estate. Si Miguel Brooks, sabi ng isa sa aking mga contacts sa Chamber of Commerce, ang batang iyon, mabilis sumikat pero mas mabilis bumagsak. Ang kanyang kumpanya, ang Brooks Tech Solutions, sinunog niya ang pera ng mga investor na parang papel. Nangako ng buwan at bituin, pero puro hangin lang ang ibinigay. Ano ang nangyari sa mga investor? Tanong ko. Galit na galit. Isinulat ko ang lahat. 100 milyong piso na utang. Iyon ang nagpapaliwanag sa kanilang desperasyon. Pagkatapos, ginamit ko ang internet. Ang LinkedIn ni Miguel ay nagpakita ng isang listahan ng mga bigong negosyo. Ang kanyang Instagram ay nagpinta ng isang larawan ng marangyang pamumuhay. Mamahaling restaurant, magagarang sasakyan, mga damit na may tatak, lahat ay pinunduhan ng pera ng ibang tao. Ngunit ang Facebook ni Marisa ang tunay na nagdulot ng aking galit. Ang kanyang profile ay nagpapakita ng isang babaeng nagpapanggap na biktima. Mga litratong mukhang pagod at may sakit kasama ang mga post tungkol sa kanyang matapang na pakikipaglaban sa cancer. Ika-47 araw ng chemo, sabi sa isang post. Nakakapanghina ang mga gamutan, ngunit ang inyong mga donasyon ang nagpapatuloy sa aking laban. Bawat piso ay tulong para sa mga bayarin sa ospital at mga eksperimental na gamot na hindi sakop ng aking insurance. Binasa ko ang mga komento, daan-daang mensahe ng suporta at panalangin at daan-daang libong piso sa donasyon mula sa mga taong may mabuting puso. Lahat ay base sa isang malaking kasinungalingan dahil alam ko na hindi siya may sakit. Sakim lang siya. Isang mabilis na tawag sa isang kakilala na nagtatrabaho sa administration ng Cebu Doctors Hospital ang nagkumpirma ng aking hinala. Marisa Brooks, tiningnan ko ang record niya, malinis. Mga regular na check-up lang, paglilinis ng ngipin, isang maliit na infection sa sinus noong nakaraang taon, walang appointment sa oncology, walang chemotherapy, walang anumang diagnosis ng cancer. Pinagsama-sama ko ang lahat. Mga record ng bangko, mga screenshot mula sa social media, mga testimonya mula sa mga nalokong investor, isang trail ng papel na nagpapakita ng isang malinaw na larawan ng sistematikong panloloko. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Tinuring nila akong isang talunan. Ngunit ang talunang iyon ay nagtayo ng isang yaman sa pamamagitan ng pasensya at diskarte. Habang wala silang itinayo kundi isang bundok ng utang at panlilin lang. Isinara ko ang aking laptop. Handa na ako. Hindi na ako ang biktima sa kwentong ito, ako na ang magiging may akda at ang susunod na kabanata ay ang kanilang paghuhukom. Sa sandaling hawak ko na ang lahat ng ebidensya, ang mga patunay ng kanilang mga kasinungalingan, ang bigat ng kanilang mga kasalanan, alam ko na hindi sapat na ako lang ang nakakaalam.
Ang katarungan ay kailangang ihain ng hayagan. Ang kanilang mga krimen ay ginawa sa dilim at kailangan itong ilantad sa liwanag. Ang unang hakbang ko ay ang pain. Kailangan kong tiyakin na sila ay lubusang nakatuon sa akin, na ako ang sentro ng kanilang mga plano upang hindi nila mapansin ang bagyo na paparating mula sa ibang direksyon. Kaya't muli kong kinuha ang telepono at tinayal ang numero ni Miguel. Ito na ang huling pagkakataon na kakausapin ko siya bago ang paghuhukom. Sumagot siya sa pangalawang ring. Tay, hindi ko inaasahan ang tawag ninyo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at pagkainis. May maganda akong balita, anak, sabi ko. Pinuno ko ng sigla ang aking boses. Naaalala mo ba yung mga investment ko sa cryptocurrency na sinabi kong naubos? Oo, bueno, nagkamali pala ako ng basa. Hindi pala yon pagbagsak. Isa lang pala itong dip. At dahil sa payo ng isang kaibigan, bumili pa ako lalo noong mababa ang presyo. At anak, bawi lahat. Higit pa sa bawi. Kumita pa ako ng mas malaki, isang sandaling katahimikan na tumagal ng eksaktong 3 segundo. Pinilang ko, talaga po, Tay? Ang kanyang boses ay biglang nagbago, puno ng buhay at pananabik. Napakagandang balita niyan. Nag-alala po talaga ako para sa inyo? Ang kasinungalingan ay dumaloy mula sa kanya ng napakadali. Walang bahid ng hiya sa kung gaano kabilis niya akong tinalikuran noong akala niya iwala na akong pera. Kaya naisip ko, pagpapatuloy ko, baka tuloy pa rin ang Pasko kung bukas pa ang imbitasyon. Siyempre naman po, Tay, siyempre tuloy na tuloy, matutuwa si Mama, sabik na po siyang makita kayo. Isa pang kasinungalingan, naririnig ko ang pag-ikot ng kanyang isip na parang isang lumang cash register. Actually, Tay, nabanggit niyo na rin lang po ang pagbawi ninyo sa pinansyal, o sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas malambing, mas parang isang tunay na anak. Alam ko pong medyo nakakahiya itong banggitin, pero baka po pwede ninyong isaalang-alang na tulungan ako sa isang bagay. Ngumiti ako ng mapait. Heto na. Ano yon, anak? Mayroon po kasing business opportunity, napakaganda, sa tech sector, AI development, pero kailangan pong kumilos ng mabilis. Kailangan ko po ng 15 milyong piso, 15,000 para makapasok. Tay, ito na po ang pagkakataon na makabawi sa lahat. Para sa kinabukasan ng pamilya, para sa mga apo ninyo. Ang manipulasyon ay nakakabigla sa kanyang katapangan. Pamilya, apo, bagong simula, lahat ng salitang alam niyang gagana sa dating ako. Pag-iisipan ko, sabi ko sa wakas, siyempre po, Tay. Pero sana po mapag-isipan ninyo agad, ang deal po ay hanggang pagkatapos lang ng Pasko. Ang pagmamadali siyempre ay peke, isang klasikong taktika ng mga manloloko. Naiintindihan ko, sabi ko. Salamat po, Tay. Malaking bagay po ito para sa akin. Ibinaba ko ang telepono, nahulog na siya ng tuluyan sa pain. Walang hinala, walang tanong kung paano ako nakabawi ng ganoon kabilis. Tanging purong kasakiman. Ngayon oras na para pakawalan ang mga aso. Sunod kong tinawagan ang mga taong tunay na biktima. Ang mga investor na ninakawan ni Miguel. Una kong tinawagan ang venture capital firm. Inilipat ako sa isang G. Davidson. Tumatawag kayo tungkol kay Miguel Brooks? Matalas niyang tanong. Ano ang kaugnayan ninyo sa kanya? Isa po akong taong naniniwala sa pananagutan, maingat kong sabi. Naiintindihan ko pong may malaki siyang utang sa inyong kumpanya. Malaki ay isang understatement. Pinag-uusapan natin dito ang sadyang panloloko. Pero naglaho na siya. Walang forwarding address, walang contact information. Paano kung sabihin ko sa inyo na alam ko kung nasaan siya? Narinig ko ang pag-usog ng kanyang silya. Nakikinig ako. Ibinigay ko ang address sa Cebu, ang numero ng telepono at ang mga ebidensya mula sa social media. Ang pananabik ni G. Davidson ay ramdam na ramdam. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sabihin na lang po natin na may personal akong interes na makitang mananagot siya. Pagkatapos kay Davidson, tinawagan ko ang 3 pribadong investor. Ang kanilang reaksyon ay pare-pareho. Pagdududa na sinundan ng halos hindi mapigilang galit nang ibigay ko ang patunay. Ang walang hiyang iyon, sabi ni Gundigay,
Martinez na nawalan ng 2 milyong piso sa isang solar panel startup na pakana ni Miguel. Alam kong nagtatago lang siya kung saan. Pagsapit ng tanghali, nakausap ko na ang 7 investor. Pagsapit ng 2:00, bumubuo na sila ng isang sama-samang demanda. Pagsapit ng 3:00, mayroon na silang conference call kasama ang kanilang mga abogado. Tumawag muli si G. Davidson. G. Anonymous, sabi niya. Hindi ko alam kung sino ka pero ibinigay mo sa amin ang lahat ng kailangan namin. Magsasampa kami ng emergency motion para i-freeze ang kanyang mga account at kumpiskahin ang anumang ari-arian na mahahanap namin. Darating ang Pasko ng napaka-interesante para kay G. Brooks. Isinara ko ang telepono na may pakiramdam ng kasiyahan. Sa loob ng 20 taon, namuhay si Miguel nang walang pananagutan. Malapit na iyong magbago. Ang huling piraso ng plano ay ang pinakadelikado. Ang panloloko ni Marisa, ang kasinungalingan niya tungkol sa cancer. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Ito ay tungkol sa pag-abuso sa kabutihan ng mga tao. Nag-type ako ng isang email sa isang lokal na istasyon ng balita, isang anonymous na tip. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa isang malawakang panloloko na kinasasangkutan ng peking diagnosis ng cancer para makalikom ng donasyon. Isinama ko ang mga screenshot ng kanyang mga post sa Facebook or ang pinakamahalaga mo isang kopya ng opisyal na medical record mula sa ospital na nagsasabing wala siyang cancer. Isang dokumento na magiging bomba sa kanyang munting mundo. Pinindot ko ang send. Pagkatapos, umupo ako at naghintay. Ang lahat ng piraso ay nasa kani-kanilang lugar na. Ang mga abogado ay kumikilos na. Ang media ay may hawak ng isang malaking kwento. At si Miguel at Marisa, sila ay abala sa pagpaplano kung paano nila kukuhanin ang aking kayamanan. Walang kamalay-malay na ang kanilang sariling mundo ay malapit ng gumuho. Ang Noche Buena ay ilang araw na lang ang layo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, inaabangan ko ang pagdating ng Pasko, hindi para sa handaan o regalo, kundi para sa paghahatid ng sorpresa na matagal na nilang nararapat. Ang sorpresa ng katotohanan at ang regalo ng katarungan. Dumating ang gabi ng bisperas ng Pasko. Isang gabing dapat sana ay puno ng kapayapaan, pagmamahalan at pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit para sa akin, ito ang gabi ng pagtutuos. Maingat akong nagbihis. Hindi masyadong formal, hindi rin masyadong kaswal. Isang simpleng polo shirt at slacks. Gusto kong magmukhang ang ordinaryong Ricardo na kilala nila, ang amang inaakala nilang madali pa ring paikutin. Nagmaneho ako papunta sa address na ibinigay ni Miguel. Isang bagong subdibisyon sa isang mamahaling bahagi ng Cebu. Ang mga bahay ay magkakatulad, malalaki at moderno, pinalamutian ng magagarang ilaw pamasko. Huminto ako sa tapat ng bahay nila. Mula sa labas, mukha itong perpekto. Isang larawan ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Ngunit alam ko ang katotohanan. Ang bahay na iyon ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Huminga ako ng malalim bago ako bumaba ng kotse. Pagdating ko sa harap ng pinto, inayos ko ang aking mukha sa isang ngiti. Isang ngiti ng isang mapagmahal na ama at lolo na sabik na makita ang kanyang pamilya pagkatapos ng mahabang panahon. Nag-doorbell ako. Ang pinto ay bumukas at bumungad sa akin si Miguel. Ang kanyang mga braso ay nakabukas para sa isang yakap. Tay, naku, ang saya ko po't nakarating kayo. Halika, pasok po kayo. Ang kanyang pag-arte ay kahanga-hanga. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka maniwala pa ako. Sumulpot si Marisa sa likod niya, mas payat kaysa dati, ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong mapanuring tingin. Ricardo, mabutit nakarating ka. Nako, mukhang maganda ang buhay sa iyo ngayon. Nag-aalala kami. Nag-aalala. Isang salitang puno ng lason. Salamat sa pag-imbita, sabi ko habang isinasabit ko ang aking jacket. May dala akong isang bagay na espesyal para mamaya. Isang sorpresa para sa inyong dalawa. Nakita ko ang ningning sa kanilang mga mata. Sabay silang nagkatinginan, isang mabilis na sulyap ng pagkakaunawaan at kasakiman. Nako, nag-abala ka pa, sabi ni Marisa habang inaakay ako papunta sa kanilang sala. Ang kanilang bahay ay puno ng mamahaling gamit.
Isang malaking telebisyon, mga designer na bag na nakasabit lang sa upuan, mga mowebles na mukhang bago. Lahat ay binili mula sa pera ng ibang tao. Umupo kami sa hapagkainan. Isang napakahabang mesa na pwedeng kumain ng isang dosenang tao, puno ng pagkain. May lechon, hamonado, queso de bola at marami pang iba. Isang piging na karapat-dapat sa isang hari. Si Miguel ang naghiwa ng lechon na may kasamang pagyayabang habang si Marisa naman ay walang tigil sa pagsasalin ng alak at pagtatanong tungkol sa aking pagbawi mula sa pagkalugi sa cryptocurrency. Napakaswerte mo talaga't nakabawi ka, sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang mga market na iyan napakadelikado. Oo nga, sang-ayon ko. Pero natutunan ko na ngayon na maging mas maingat sa kung sino ang pagkakatiwalaan ko pagdating sa pera. Sinimulan ni Miguel ang kanyang talumpati tungkol sa kanyang oportunidad sa AI investment. Puno ng mga numero, mga projection, at mga pangako ng 500% kita. Tumangutango lang ako, nagtatanong ng mga bagay na magmumukhang interesado ako habang pinapanood ko ang kanilang mga mukha na lalong nagiging masigla sa bawat pahiwatig na handa akong mag-invest. At habang sila ay abala sa kanilang pag-arte, ako ay tahimik na naghihintay. Naghihintay sa tunog na maghuhudyat ng simula ng kanilang pagbagsak. At dumating nga ito. Kasabay ng paghahain ni Marisa ng dessert, isang matamis na leche flan, may kumatok sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas. May awtoridad, isang katok na nagsasabing may dala itong importanteng bagay. Sino naman kaya iyan, sabi ni Miguel, na tila naiinis. Wala naman akong inaasahang bisita. Tumayo siya para buksan ang pinto. Sumunod kami ni Marisa sa likod niya, puno ng kuryosidad. Sa bintana nakita ko ang isang lalaking naka-uniforme, may hawak na isang malaking brown na envelope. Si G. Miguel Brooks po? Tanong ng lalaki nang bumukas ang pinto. Ako nga. Pinadadalhan po kayo nito, sabi ng lalaki, iniabot ang envelope. Kailangan na iyo pong pirmahan dito na natanggap ninyo. Mabilis na pumirma si Miguel at umalis na ang lalaki. Tinitigan ni Miguel ang mga papel at unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha habang nagbabasa. Ito, hindi ito pwedeng mangyari. Ano yan, mahal? Tanong ni Marisa, sumisilip sa kanyang balikat. Isang demanda, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Maraming demanda. Ang mga investor, nahanap nila ako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina ng legal na dokumento. Emergency asset freeze, demand for restitution, criminal fraud allegations. Paano nila nalaman kung nasaan ako? Pinanatili ko ang aking ekspresyon ng isang nag-aalalang ama habang sa loob-loob ko ninanamnam ko ang bawat sandali ng kanyang pagkasindak. Diyos ko, sabi ni Marisa, Ricardo, napakasamang timing naman nito sa gitna pa ng Pasko. Ang mga ganyang bagay dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon, mahinaon kong sabi. Si Miguel ay naglalakad-lakad na ngayon, sinusuklay ng kanyang mga kamay ang kanyang buhok. Kailangan kong tawagan ang abogado ko, hindi. Kailangan kong umalis dito. Pwedeng i-freeze nila ang lahat, ang bahay, ang mga bank account, lahat. Magkano ang hinihingi nila? Tanong ni Marisa. 100 milyon kasama ang danyos at interes. Mukhang masusuka na si Miguel. At tulad ng inaasahan, pumaling sa akin si Marisa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pamilyar na ekspresyon. Ang ekspresyon na ginagamit niya kapag may kailangan siyang mahal. Ricardo, maingat niyang sabi, alam kong nakakahiya ito pero pamilya tayo, ang anak natin. Dahil sa swerte mo ngayon, baka naman pwede kang tumulong sa mga legal fees kahit pansamantala lang habang inaayos ito. Ngumiti ako sa kanya. Ang parehong matiyagang ngiti na isinuot ko sa loob ng 20 taon ng manipulasyon. Sa totoo lang, Marisa, sabi ko, tingin ko may mas malaki pa kayong problema na paparating kaysa sa legal fees. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot. Tumingin ako sa kanyang telepono na nasa mesa. Bakit hindi mo tingnan ang iyong Facebook? Baka may mga mensahe ng suporta mula sa iyong mga tagahanga.
Ang mungkahi kong iyon ay tila nagpabago ng kanyang atensyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Marahil ay para maghanap ng abogado sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang buksan niya ang Facebook, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang unang notifikasyon ay nagpakita ng 47 na mensahe. Itinaas niya ang kanyang kilay pero hindi pa siya nag-aalala. Ngunit nang mag-scroll siya, "Anoong kalokohan to?" Bulong niya, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang mga kamay. "Ano yan, ma?" Tanong ni Miguel, lumapit sa kanya, nakalimutan na ang mga papeles ng demanda. Sinasabi nila na peke ang cancer ko. Tingnan mo ang mga comment na ito, manloloko, scammer, kadiri, may news article. Babae sa Cebu na booking sa peking cancer scam. Paano? Sino ang... Kinuha ni Miguel ang telepono at pinasa ng malakas. "Ay, beeps, sabi ang basto ka naman, Amar." Isang anonymous source ang nagbigay ng medical records na nagpapatunay na si Marisa Brooks ay hindi kailanman sumailalim sa gamutan sa cancer sa kabila ng pagkalikom ng libu-libong piso sa donasyon para sa chemotherapy. "Hindi ito pwedeng mangyari," basag ang boses ni Marisa. "May nag-hack ng medical records ko. Illegal ito." "Totoo ba, Tuma?" Tanong ni Miguel, ang boses niya ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. "Siyempre hindi totoo. Nilalabanan ko ang cancer, alam mo yan." Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Miguel. Marami siyang kapintasan pero hindi siya tanga. Ang mga detalye sa artikulo, masyadong opisyal para maging gawa-gawa lang. "Diyos ko, Mama, Diyos ko po," sabi ni Miguel. "Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Iimbestigahan nila ang lahat. Ang mga demanda ko, ang mga donasyon mo, lahat." Ang telepono ni Marisa ay umugong, isang notifikasyon, tapos isa pa. Ang mga mensahe ay bumubuhos na. Mga dating donor na humihingi ng refund, mga reporter na humihingi ng interview, mga autoridad na nagtatanong. "Patigilin mo to," bulong niya, nakatitig sa screen. "Patigilin mo to. Hindi ko kayang patigilin yan," sigaw ni Miguel. "Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagdala nito sa atin." "Wala akong ginawa. May nag-frame up sa akin." At sabay silang lumingon sa akin. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong desperasyon at pag-asa. "Ricardo," sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay naging malambing sa kabila ng pagkasindak. "Sabi mo, may sorpresa ka para sa amin. Pakiusap, sabihin mo sa akin na dala mo ang perang pinag-usapan natin. Ang pera para sa investment ni Miguel. Kailangan namin ito ngayon, higit kailanman." Tumango si Miguel. "Tay, alam ko pong masama ang itsura nito, pero kaya po nating ayusin to. Sa tulong ninyo, makakakuha tayo ng pinakamagagaling na abogado. Kaya nating pagtakpan lahat ito." Dahan-dahan akong tumayo. Maingat na inilapag ang aking tasa ng kape. Ang kanilang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos ko, gutom at desperado. "Sa totoo lang," sabi ko, "naibigay ko na ang sorpresa ko." Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang usok. Naglakad ako papunta sa sabitan ng jacket at isinuot ito, hindi nagmamadali. "Anong ibig mong sabihin?" Matinis ang boses ni Marisa. "Ang ibig kong sabihin ay kung ano ang sinabi ko. Naibigay ko na sa inyo kung ano ang nararapat para sa inyo. Ang demanda, ang balita, iyon ang sorpresa ko, iyon ang regalo ko sa Pasko." "Pero ang pera," ay nagsimulang sabihin ni Miguel. "Walang pera," sabi ko. "Hindi para sa inyo?" Naglakad ako papunta sa pinto. Ang kanilang mga naguguluhang boses ay sumusunod sa akin. "Ricardo, teka, hindi ka pwedeng umalis na lang basta." Ngunit pihit ko na ang seradura at lumabas sa malamig na gabi. Isinara ko ang pinto sa likod ko at kasabay nito ay ang 20 taon ng sakit. Sa labas, huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Pasko ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang mga araw pagkatapos ng Paskong iyon ay lumipas na parang isang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ay isang katotohanang matagal kong hinintay. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ni Miguel at Marisa ay unti-unting kumalat sa buong Cebu, parang isang apoy na hindi mapigilan. Ang unang balita ay galing sa aking mga kontak sa negosyo. Ang mga kaso laban kay Miguel
ay naging mabilis at walang awa. Ang mga investor na armado ng matibay na ebidensya at puno ng galit ay nagpakita ng isang kasong hindi matitinag. Ang hukom ay hindi nagpakita ng anumang habag na wala kay Miguel ang lahat. Ang magarang bahay, ang mamahaling kotse, ang lahat ng pera sa kanyang mga bank account, lahat ay kinumpiska para bayaran ang mga taong niloko niya. Ayon sa balita, napilitan siyang bumalik at tumira sa kanyang ina. Ang lalaking minsang tumawag sa akin na talunan ay mas talunan pa ngayon kaysa sa akin. Ngunit ang sitwasyon ni Marisa ay mas malala pa. Ang panloloko sa negosyo ay isang bagay, ngunit ang pagpapanggap na may terminal na sakit, iyon ay isang kasalanan na hindi madaling mapatawad ng publiko. Ang kanyang Facebook page ay naging isang tapunan ng galit at pagsumpa. Ang lokal na balita ay naglabas ng isang follow-up story na nagpapakita kung paano ang kanyang pekeng gamutan ay kasabay ng pag-promote ng mga pekeng gamot at supplement na nagpapahiwatig na pinagkakitaan niya ang pag-asa ng mga desperadong tao sa maraming paraan. Ang kasong kriminal para sa malawakang panloloko ay isinampa laban sa kanya. Ang babaeng minsang nag-alala sa kanyang imahe at katayuan sa lipunan ay masisira na ngayon sa mata ng lahat. Nalaman ko ang lahat ng ito hindi dahil sa paghahanap ko ng balita. Dumating ito sa akin ng kusa sa mga usapan sa palengke, sa mga kwentuhan sa aking mga kapitbahay, sa mga tawag mula sa mga taong nag-aalala. Ngunit sa bawat balitang naririnig ko, wala akong naramdamang saya o pagmamalaki. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Isang malalim na kapayapaan na tila naghugas sa lahat ng sakit at sama ng loob na dinala ko sa loob ng 20 taon. Ang tagsibol na sumunod ay isang pagbubunyag. Nalaman ko na ang paglaya mula sa galit ay parang paggaling mula sa isang matagal na karamdaman. Bigla, ang mundo ay nagkaroon muli ng kulay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagbakasyon ako. Isang totoong bakasyon. Nagmaneho ako papuntang Palawan, tumira sa maliliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa El Nido. Lumangoy ako sa malinaw na tubig ng Coron at sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, tila ba hinuhugasan nito ang mga huling bakas ng aking mapait na nakaraan. Sa isang maliit na kainan sa Puerto Princesa, nakilala ko ang isang retiradong guro na nagngangalang Elena. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang voluntaryong gawain sa pagtuturo sa mga katutubo kung paano magbasa at magsulat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga estudyante. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-click sa aking isipan. Mayroon akong yaman. Mayroon akong oras. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Pagbalik ko sa Cebu, hindi ako bumalik sa dati kong buhay ng pag-iisa. Nag-sign up ako bilang isang volunteer sa isang local community center, nagtuturo sa mga matatanda na hindi marunong magbasa. Ang aking kaalaman sa numero bilang isang accountant ay naging kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng basic math. Ang mga estudyante ko ay mga taong naharap sa totoong mga pagsubok sa buhay, kahirapan, kawalan ng oportunidad, mga problema sa pamilya, ngunit pinili nilang sumulong sa halip na sumuko. Ang kanilang katatagan ay nagbigay ng perspektibo sa aking sariling mga pinagdaanan. Isang araw, sinabi sa akin ng pari sa aming simbahan, "Ricardo, mukha kang iba ngayon. Mas magaan," at tama siya. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 20 taon ay nawala na. Pinalitan ito ng mga bagay na matagal ko nang kinalimutan na masarap pala sa pakiramdam. Pagbabasa ng libro, mahabang paglalakad sa tabing dagat, mga kwentuhan sa mga taong nagpapahalaga sa katapatan kaysa sa kita. Nakatira pa rin ako sa parehong maliit na apartment. Minamaneho ko pa rin ang parehong lumang Honda. Ngunit ngayon, ang mga bagay na ito ay mga pagpili na, hindi na mga limitasyon. Mayroon akong sapat na pera para tumira kahit saan, para gawin ang kahit ano. Ngunit nalaman ko na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Isang gabi ng Mayo, habang nagpaplano ako ng isang biyahe para akyatin ang Mount Apo,
Tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang numero ni Miguel. Sa isang sandali nag-alinlangan ako, ngunit hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Nang maglaon, pinakinggan ko ang kanyang mensahe. Isang magulong paghingi ng tawad, puno ng pagsisisi na sinundan ng isang banayad na pakiusap para sa tulong pinansyal. Kahit konti lang, Tay, para makapagsimula lang ulit. Pinakinggan ko ito hanggang sa huli at pagkatapos ng walang galit ng walang sama ng loob, binura ko ito. Kinabukasan inayos ko ang aking mga gamit sa pag-akyat, ngunit nagbago ang aking plano. Narinig kong may isang maliit na baryo sa Bohol na sinalanta ng isang malakas na bagyo at nangangailangan ng tulong sa pagtatayo muli ng kanilang mga bahay at paaralan. Masarap sa pakiramdam na may pupuntahan, may matutulungan. Masarap sa pakiramdam na kailangan ka dahil sa tamang mga dahilan. Habang inilalabas ko ang aking sasakyan sa garahe, sinulyapan ko sa huling pagkakataon ang apartment kung saan ako naghintay ng maraming taon para sa isang tawag na hindi dumating. Ngayon, naiintindihan ko na mali ang aking hinihintay. Hindi ko kailangan ng kanilang pagtanggap para maging buo. Ang daan sa unahan ay maluwag at puno ng mga posibilidad. Tinapakan ko ang silinyador at nagmaneho patungo sa kung anuman ang susunod. Iniwan ang nakaraan kung saan ito nararapat, sa rear view mirror, na unti-unting lumiliit sa bawat kilometrong aking tinatahak. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol na sa akin at nagsisimula pa lang ito. Ang pag-uusap namin ni Miguel ay nag-iwan ng isang kakaibang lasa sa aking bibig. Hindi ito pait, hindi rin galit. Ito ay ang malamig at matigas na pakiramdam ng katiyakan. Ang pain ay inihagis na at kinagat niya ito ng buong buo. Ang kanyang kasakiman ay naging tanikala na itatali ko sa kanyang leeg. Ngayon, kailangan ko nang tipunin ang mga taong hahatak sa kabilang dulo ng tanikalang iyon. Hindi ako maghihiganti ng mag-isa. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa lahat ng taong sinaktan nila, nilinlang at tinalikuran. Ang unang hakbang ay ang paghahanap sa hukbo ni Miguel, ang hukbo ng kanyang mga biktima. Ang mga investor na nagtiwala sa kanyang mga matatamis na salita at nawalan ng kanilang pinaghirapang pera. Gamit ang mga impormasyong nakuha ko, sinimulan ko ang aking mga tawag, hindi bilang si Ricardo Brooks, ang ama, kundi bilang isang taong may alam, isang anino na may dalang impormasyon. Una kong tinawagan ang venture capital firm na pinakamalaki ang nalugi. Inilipat ako sa isang lalaking may boses na pagod at puno ng pagkadismaya, isang G. Davidson. Sino po sila? Tanong niya, tila ba sanay na sa mga tawag na walang patutunguhan. Isa po akong taong naniniwala na ang bawat utang ay dapat bayaran, maingat kong sabi. Tumatawag po ako tungkol kay Miguel Brooks. Biglang nagbago ang kanyang tono, naging matalas at alerto. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Mahigit 1 taon na namin siyang hinahanap, naglaho na parang bula. Hindi po siya naglaho, sabi ko. Nagtatago lang po siya. Nagtatago sa likod ng kayamanan ng iba at nagpaplano ng kanyang susunod na panluloko. Nakatira siya sa Cebu sa bahay ng kanyang ina. At mayroon akong address, numero ng telepono at patunay ng kanyang marangyang pamumuhay habang sinasabi niyang bangkarote na siya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang pag-usog ng kanyang silya na tila ba napaupo siya ng tuwid. Seryoso ka ba? Ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang bawat detalye. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ang kanyang boses ay hindi na pagod. Puno na ito ng apoy. Ginoo, sabi niya, hindi ko alam kung sino ka pero utang namin sa iyo ang isang malaking pabor. Makakaasa kang kikilos kami agad. Isa pa lang iyon, marami pa. Sunod kong tinawagan ang mga pribadong investor. Ang mga pangalan nila ay nasa mga dokumento ng bigong kumpanya ni Miguel. Isa sa kanila ay isang retiradong guro, si Ginring Helen Martinez. Ang kanyang boses sa telepono ay mahina at nanginginig. Ikinuwento niya kung paano niya ininvest ang halos 2 milyong piso ng kanyang retirement fund sa isang solar panel startup
Napakana ni Miguel. Isang pangakong hindi natupad. Ang perang iyon, para sana sa pag-aaral ng aking mga apo, sabi niya, basag ang kanyang boses. Nawala lahat at ang batang iyon naglaho na lang. Sabi ng abogado ko, mahirap na siyang habulin. Martinez, sabi ko, paano kung sabihin ko sa inyo na nahanap ko na siya? Ang pagbabago sa kanyang boses ay tila isang kidlat. Ang lungkot ay napalitan ng galit, isang banal na galit. Saan? Sabihin mo sa akin, saan ang walang hiyang iyon? Ibinigay ko sa kanya ang parehong impormasyon. At pagkatapos, idinagdag ko pa, pinapangako ko po sa inyo, hindi lang kayo ang kikilos. May iba pa. Magiging isang sama-samang puwersa kayo na hindi niya matatakasan. Sa loob ng 2 araw, nakausap ko ang 7 sa kanyang mga biktima. Pinuo ko sila, pinag-ugnay-ugnay. Mula sa mga nag-iisang boses ng pagkadismaya, sila ay naging isang koro ng paghahangad ng katarungan. Ang aking telepono ay walang tigil sa pagring. Mga update mula sa kanilang mga abogado, mga plano para sa isang sama-samang demanda. Ang hukbo ay nabuo na, ang mga sundalo ay handa na. Ngunit mayroon pang isang laban na kailangan kong ihanda. Ang laban-laban sa kasinungalingan ni Marisa. Ito ay mas personal, mas masakit. Dahil ang kanyang panloloko ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-abuso sa pinakasagradong kahinaan ng tao, ang habag para sa mga may sakit. Alam kong kailangan ko ng isang ebidensyang hindi matitinag, isang bagay na opisyal, isang bagay na wawasak sa kanyang pagkukunwari, at alam ko kung saan ito makukuha. Nagmaneho ako papunta sa St. Elizabeth's Hospital, ang parehong ospital kung saan ako sumailalim sa operasyon sa puso. Maraming taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptic ay nagbalik ng mga alaala. Mga alaala ng pag-iisa sa isang puting silid, naghihintay ng isang tawag o pagdalaw mula sa aking anak na hindi kailanman dumating. Ngunit ngayon, hindi ako bumalik bilang isang pasyente. Bumalik ako bilang isang mangangaso. Sa Medical Records Office, natagpuan ko si Janet Morrison, isang matagal ko nang kakilala. Siya ang byuda ng dentista na minsan kong naging kliyente sa aking trabaho bilang accountant. Ricardo Brooks, sabi niya, nagulat. Anong ginagawa mo dito? Janet, sabi ko, kailangan ko ng isang pabor at alam kong ito ay napakadelikado. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Anong klaseng pabor? Inilabas ko ang business card ng abogado ni G. Davidson. Tumutulong ako sa isang investigasyon sa panloloko. May isang babaeng nagpapanggap na may cancer para makalikom ng donasyon. Ang mga biktima niya ay mga taong may mabuting puso na nagbibigay ng perang halos wala na sila. Tinitigan ni Janet ang card, tapos ay tumingin muli sa akin. Ricardo, alam mong hindi ko pwedeng basta-basta. Si Marisa Brooks, sabi ko, at ang pangalan ay tila mapait sa aking dila. Ang dati kong asawa, pinapatakbo niya ang isang scam sa social media. Libo-libo ang naluloko niya. Ang mga taong nagdarasal para sa kanya gabi-gabi ay mga biktima ng isang malaking kasinungalingan. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Janet. Siya ay isang babaeng mas pinahahalagahan ang katapatan kaysa sa mga alituntunin. Sa pagitan lang natin ito, mahina niyang sabi, 20 minuto ang lumipas at nakaupo na ako sa aking kotse, hawak ang mga printout. Ang opisyal na medical history ni Marisa sa loob ng 5 taon, regular na check-up, paglilinis ng ngipin, isang minor na sinus infection, walang kahit isang appointment sa oncology, walang chemotherapy, walang anumang pagsusuri para sa cancer. Ang bawat pahina ay isang pako sa kabaong ng kanyang kasinungalingan. Habang nagmamaneho ako pa uwi, ang mga papel ay nasa tabi ko. Ang bigat nito ay parang bigat ng katotohanan. Duda ako sandali. Tama ba ang ginawa ko? Ang pagkuha ng pribadong medical records sa ganitong paraan? Ngunit naisip ko ang mga pamilyang nagpapadala ng kanilang huling 20 piso, naniniwalang tumutulong sila sa isang babaeng naghihingalo. Naisip ko ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pag-asa, at ang lahat ng pagdududa ay nawala. Minsan, para makamit ang katarungan, kailangan mong madumihan ang iyong mga kamay. Pag-uwi sa bahay,
Inilagay ko ang mga medical records sa aking folder sa tabi ng mga impormasyon mula sa mga investor at mga kumpirmasyon ng demanda. Ang lahat ng piraso ay nasa lugar na. 3 anggulo ng pag-atake, lahat ay maingat na inorkestra, lahat ay perpektong nakatiming. Ang mga abogado ay maghahain ng kanilang mga papeles sa bisperas ng Pasko. Iyon ang hiling ko. Gusto kong ang pagbagsak ay maging dramatiko at hindi malilimutan. Ang anonymous na tip sa media ay ipinadala ko na rin. Inaasahan kong ilalabas nila ang kwento sa gabi ng Noche Buena kung kailan ang lahat ay nakatutok sa kanilang mga pamilya at sa diwa ng Pasko. Ang kabalintunaan ay magiging napakatindi. Nakatayo ako sa bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw pamasko ng aking mga kapitbahay. Sa loob ng 20 taon, ang mga ilaw na ito ay simbolo ng aking kalungkutan. Ngunit ngayong gabi, ang mga ito ay tila mga bituin na gumagabay sa akin. Mga ilaw na nagbibigay liwanag sa daan patungo sa paghuhukom, ang Pasko ay malapit na. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, handa na ako para dito. Ang kwento pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na sa akin. Ito ay naging kwento na nina Miguel at Marisa, isang kwentong isinulat ng kanilang sariling mga pagkakamali at isinalaysay ng mga balita at tsismis sa buong lungsod. Hindi ko na kailangang kumilos pa, nagawa ko na ang aking bahagi. Ang mga binhi ng katotohanan na aking itinanim ay tumubo na at ang kanilang ani ay pait at kahihiyan. Nalaman ko mula kay Janet, ang aking kaibigan sa ospital, na kinontak siya ng mga awtoridad. May nag-imbestiga sa leak ng medical records. Ngunit dahil ang tip ay anonymous at ang issue ng panloloko ay mas malaki, ang investigasyon ay natuon kay Marisa. Sana tama ang ginawa ko, Ricardo, sabi niya sa telepono. Tama ang ginawa mo, Janet, sagot ko. Tinulungan mo ang mas maraming tao. Ang balita tungkol sa peking cancer ay sumabog, naging viral. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa katapangan ng isang taong gamitin ng isang napakaseryosong sakit para sa pansariling kapakanan. Ang dating mga mensahe ng suporta sa kanyang Facebook ay napalitan ng mga komento ng galit, pagsumpa at mga panawagan para sa hustisya. Ang mga donor ay nag-organisa para magsampa ng kaso. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng panlilinlang. Samantala, ang mga legal na problema ni Miguel ay lumala ng lumala. Dahil sa emergency asset freeze, nawalan siya ng access sa lahat ng kanyang pera. Hindi niya kayang kumuha ng magaling na abogado. Ang mga investor na ngayon ay nagkakaisa na ay may matibay na kaso. Isa-isang lumabas ang iba pa niyang mga biktima na nagpatong-patong sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mundo na itinayo sa pera ng iba ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Narinig ko mula sa isang dating kapitbahay na kinailangan nilang ibenta ang bahay sa subdivision para makabayad sa ilang utang. Nakita raw niya si Miguel na tumutulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Ang mukha ay walang emosyon. Ang mga balikat ay nakayuko. Si Marisa naman daw ay hindi na lumalabas ng bahay, takot harapin ang mga mapanghusgang mata ng mundo. Sa loob ng mga buwan na iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari sa akin. Ang bigat sa aking dibdib na dinala ko sa loob ng 20 taon ay unti-unting naglaho. Akala ko ang makita silang magdusa ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Ngunit hindi. Ang nagbigay sa akin ng kapayapaan ay ang pagpapakawala. Ang pagpapakawala sa galit, sa sakit, sa pangungulila. Ang aking yaman, na dati ay simbolo ng aking tagumpay laban sa kanila, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ito ay naging isang instrumento para sa isang bagong simula. Nagsimula akong maglakbay. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para hanapin ang hinaharap. Nagpunta ako sa mga lugar na dati ay pinapangarap ko lang. Umakyat ako ng bundok, lumangoy sa dagat, nakipag-usap sa mga taong hindi alam ang aking kwento, at sa bawat bagong lugar, sa bawat bagong mukha, isang piraso ng dating Ricardo ang nalalagas at isang bagong piraso ang nabubuo. Isang araw habang nagboboluntaryo sa isang programa para sa pagpapakain sa mga batang kalye sa Maynila, naramdaman ko ang isang tunay na kaligayahan na hindi kayang ibigay ng pera.
Ang ngiti ng isang bata na nabigyan mo ng mainit na pagkain, iyon pala ang tunay na yaman. Natuto akong magpatawad, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at hindi rin ito nangangahulugang muling pagtanggap. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Sila ay bahagi ng aking nakaraan, ngunit hindi na sila bahagi ng aking hinaharap. Isang gabi, halos isang taon pagkatapos ng gabing iyon ng Noche Buena, habang naghahanda ako para sa isang biyahe papuntang Batanes, tumunog ang aking telepono, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko, "Itay?" Isang boses na halos hindi ko na makilala. Basag, pagod, ang boses ni Miguel. Hindi ako sumagot agad, hinayaan ko siyang magsalita. "Itay, alam kong wala na akong karapatan, pero gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat, patawarin niyo po ako." Narinig ko ang kanyang paghikbi. "Si Mama, may kaso na siya. Ako, sinusubukan kong magsimula ulit. Nagtatrabaho ako sa isang construction site. Tay, patawad." Huminga ako ng malalim. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira na lang ay isang uri ng malungkot na awa. "Miguel," sabi ko, at ang aking boses ay kalmado. "Ang pagpapatawad ay isang bagay na kailangan mong ibigay sa iyong sarili. Ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng sarili nating daan. Ginawa ninyo ang sa inyo at ginagawa ko na ngayon ang sa akin. Hangad ko ang kapayapaan para sa iyo." At bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Kinabukasan sumakay ako ng eroplano papuntang Batanes. Habang nasa himpapawid, tanaw mula sa bintana ang walang katapusang ulap, naramdaman ko ang isang ganap na kalayaan. Ang kwento ni Ricardo, Miguel at Marisa ay tapos na. Ang lahat ng utang ay nabayaran na. Ang kwento ngayon ay tungkol na lang kay Ricardo. Isang lalaking natutong gawing lakas ang sakit, karunungan ang kalungkutan at pag-asa ang pagpapatawad. Ang aking bagong kabanata ay walang nakasulat na mga salita. Ito ay isang blangkong pahina. At sabik na akong simulan ang pagsusulat. Ang daan sa unahan ay malawak at puno ng liwanag. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, malaya na akong lakbayin ito. Kinabukasan, habang inilalabas ko ang aking sasakyan sa garahe, may daladalang mga kahon ng donasyon para sa isang maliit na baryo sa kabundukan. Sinulyapan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ang nakita ko ay hindi na ang anino ng isang lalaking tinalikuran at sinaktan. Ang nakita ko ay isang taong malaya. Malaya mula sa bigat ng nakaraan, malaya mula sa pangangailangan ng pagtanggap ng iba. Ang daan sa unahan ay mahaba at hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako natatakot. Dahil alam ko na hindi na mahalaga kung ano ang nasa likuran ko. Ang mahalaga ay ang bawat bagong umaga na darating, bawat bagong taong matutulungan, at bawat pagkakataon na maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Ang kanilang kwento ay nagtapos na sa dilim. Ang sa akin ay nagsisimula pa lang muli sa liwanag. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kung ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring ilike po ninyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. At sa comments po sa ibaba, nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwento ni Ricardo? Naniniwala po ba kayo na ang tunay na katarungan ay laging nananaig sa huli? Bomolist, ang inyong mga kwento at opinyon ay mahalaga sa aming komunidad. Para sa susunod na kwento, maaari po ninyong i-click ang video na lumabas sa inyong screen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at laging tatandaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa iyong sariling kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat.